Grabe naman, oh. Wala tayong nakuhang driver talaga, no? Grabe ka. Ay, nako. Ha! Mga biyero, ngayong biyahe, ha! We're gonna go up north! Hindi ba exciting yun? Norte. Ibig sabihin nun, hindi tayo lilipad! Okay, well, gusto naman natin lumipad. It's just that wala tayong stress dahil iniisip natin matatraffic tayo papuntang airport! Ibig sabihin nun, walang pila! Yes! Walang terminal fee! Kailangan nyo lang magbayad ng gas kasi wala tayong pang-gas. Lika. Grabe naman to. Hindi na naman tayo. Ano na lang? Share na lang. Ha? Oo. 20-20 na lang, ha? Tuloy mo na natin to. Hindi pa nga tayo malis. Kumakain na agad ng chichirya. Halika na nga! Ano? Sama ka sa biyahe namin? Yeah! Ano? Sama ka sa biyahe ko? Tonight, aakyat tayo papuntang Northern Luzon. Hindi tayo sasakay ng eroplano, ha? Lahat ng destinasyon, mararating lang by land. First up, isang lugar na almost 3 hours away lang from Manila. Di tayo susuko sa pagbiyahe sa Bataan. Kung magutom sa kabibiyahe sa mga bayan dito, may isang mabentang snack, ang Spabok. Ang sangkap, katulad lang na makikita sa pangkaraniwang palabok. Maging ang pagluluto nito. Pinagkaiba, imbis na bihon, spaghetti noodles ang kanilang gamit. Noodles ng spaghetti plus sauce ng palabok. Spabok! Kung masyado mabigat sa tiyan ng spabok, magbaon na lang ng kasuy. Nariyan ang sikat na roasted cashew. At ang kanilang cashew butter. Masarap na palaman sa tinapay. Pero mas masarap daw ito ihalo sa ulam. Mahuhulaan niyo ba kung ano to? Nilaga, puchero, bulalo. Nope. Ito ay kare-kare na gawa sa cashew butter. Aber, husgahan nga natin yan. Bagoong? Check. Well, ito yung Amanda's Bagoong. One of the most famous bagoong brands here in Bataan. Hindi lang to your normal kare-kare because it's not made out of peanut butter. It's made from cashew butter. Parang mas matamis siya. Or piligil lang ng asukal, hindi ko alam. Pero yung texture niya, at least thick. Pati ang sarap ng karne. Okay yung pagkalambot. Papasa siya na kare-kare, pero I wouldn't know kung ginamit nila peanut butter or cashew butter. Pero hindi sobrang major yung difference niya. Basta importante masarap siya. And maybe it's just me, it's slightly sweeter. Baka kailangan ng bagoong. Akalain mo, baka ngayon mo lang ako magsisimula kumain ng bagoong. Naiintindihan ko na kung bakit hinahalo nila ng konting bagoong doon sa kare-kare para magkaroon ng konting buhay. Isa sa sumisikat na lugar dito sa Mariveles ay ang tinatawag nilang Five Fingers. Ano nga ba yun? Kaya siya tinawag na Five Fingers dahil mukha siyang 5 daliri. Ang Five Fingers, binubuo siya ng pitas or kutsinos, ng apatot,
Pulong Kawayan, Tinanlakat at yung Sitio Kutad. Imbes na island hopping, Cove to Cove Adventure raw ang tawag dito. Sikat din ang ilang parte ng Five Fingers na cliff jumping spots. Ready, guys? Bagamat medyo maalon, hindi ko syempre palalampasin ang chansang tumalon. For beachcombers, may magandang beach din sa Playa La Caleta. Ang 60 hectares na islang ito ay may white sand beach sa harap. Pwedeng mag-skimboarding. Testing lang. Relax. Okay, suko na ako. Next activity, please. Pero pag slide lang ang kaya ko. And you get to choose your own floater. Can I bring home this one, please, Mama? So, next trip, we're going to Zambales. That's right. At mag-vegetable shopping tayo sa Baguio! Yay! Pero save nyo lang energy nyo dahil medyo malayo pa yung biyahe. Tulog muna kayo, guys. Okay sana pag salitan tayo sa pagdadrive eh. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mula Maynila, may layong 254 kilometers in total ang next destination sa ating road trip. None other than the adventure-filled province of Zambales. Sa isang isla naman sa Masinloc, marami ring pwedeng ma-experience. So mga bihero, it's 8 a.m. and yung tubig ay sa aking calf. Sabi ng mga locals dito na yung ganitong level ng water daw okay para sa pamilya, para sa mga bata, nakakalaro pa sila dito. Kasi if it gets lower, medyo magre-reveal na yung mga sea urchins or yung mga seaweeds as well. And it's not very Instagram pretty or friendly. But then again, pinupuntahan ito ng mga tao because of the sandbar. So I guess the best thing to do is really ask the locals kung ano yung specific time na marireveal yung sandbar or yung time na masarap maglaro. But anyway, to give you a visual sample, ito na yung sandbar na maliit. It's just a small patch of sand or area. But after a few hours, mawawala natin ito ng tubig. Alright. I'm taking this land. Meron ding giant clam sanctuary sa Masinloc na pwedeng puntahan. Ipinagbabawal kainin ng mga giant clam o taklobo, pero ang pinsan nitong isa pang uri ng shellfish, pwedeng-pwede.
Nilaga ni ate, maraming luya, may malunggay, soup. Masarap. Yung black part, itinatanggal. Ito lang ang kinakain. Dip it with soup. I like it better than life itself. In terms of texture, alam nyo na yan. Feeling ko naman nakikita nyo na kung ano yung magiging texture niya kapag kakain kayo ng clams, kapag kakain kayo ng, seafood like squid. It's the same texture, but ang okay dito kasi usually hindi ako makain talaga ng tahong because there's an aftertaste na hindi ko masyado na-appreciate. But this one, this part, that long part, it looks like squid, it tastes like squid, but dahil masarap yung pagkaluto ni ate, I love it already. I'll never forget Zambales. I'll never forget Zambales. Pag busog na, ito na ang perfect activity. Para sailing? Bah, oo naman. Masaya naman talaga yan at exciting. Pero may mas bago pa riyan. Ang electric surfboard! Parang ordinaryong surfboard, pero may sariling motor. Hindi ka na mapapagod mag-paddle o lumangoy papunta sa mga alon na iyong inaasam-asam. Ang hoverboard, parang wakeboard na sa halip na hinihila ka ng isang lubid, tinutulak ka ng jet propulsion. Very futuristic. Kalsada na naman tayo sa halos 4 na oras lang na biyahe mula sa Zambales. Darating na tayo sa summer capital ng bansa, Baguio City. Akala ko ang tunog na to ang aking lullaby ngayong gabi. Isa pala itong pagdalaw ng kanyawan sa Ibaloy dancers para ipamalas ang naipamana sa kanilang kultura. Mula damit hanggang instrumento, authentic Ibaloy. Culture namin, pinapreserve namin, siyempre, unang-una sa paggamit ng aming sayaw namin na tayaw. Yung kanyaw na yan, kung halimbawa may nagkasakit. Pero ngayon, ginagamit na rin namin kung may mga family gathering, a birthday, weddings. Kaya hindi na kailangan may nagkasakit o kaya may masamang nangyari na may mga kanyaw. Tulungan mo si Sir Drew, ilagay ito, pero kailangan tanggalin ang pants. Tanggalin ang pants? Teka, parang alam ko na kung saan ako dadali ng sayaw na to. Ngayon, since pwede namin gamitin only as para sa mga happy gatherings, na ituturo na namin sa mga kabataan yung sayaw namin. Kahit na mga maliliit, pwede na ngayon eh. Noon hindi pwede. O kasi magagalit yung mga matatanda, sasabihin nila, bakit kaya mo bang magkatay ng baka o baboy? Ganon, nagagalit sila. Pero ngayon, hindi na. Ibaloy, Wedgie. Buti na lang meron na akong nagawang anak. Dahil medyo mahigpit.
Pagkatapos ng sayaw, isang welcome drink ang inabot sa akin ng elders. Yun actually, sir, bakit ino-offer yan? Para ma-blessingan ka ng maraming multiplication ng blessings. Blessing. Okay. Welcome to Benguet! Lalo na sa wakal! Salamat po. Kulang pagsayaw, sir. Kulang pa sayaw? Gusto mo pa? Sige! Kung magutom naman, aba, huwag palampasin ang organic dishes na mula sa farms ng Benguet. We have your organic spinach. Dalawang vegetable lang talaga yung paborito ko sa buong buhay ko. Spinach and broccoli. Kasi they pack a punch in terms of their nutrient content. Kasi ang dami nilang, man, lahat na yata nandito eh. Kulang na lang, just protein. But I think they have just a bit of protein. But anyway, pwede kong imumog to. Breakfast, lunch, dinner. Super. You have your upland rice na actually ginawa nilang parang fried rice na rin na may chicken breast. Parati pag kumakain tayo dito sa this side of Luzon, no, parang ang kulay parati ng plato mo. Kanina, ang ingay-ingay sa labas dahil ang lakas ng ulan. Ngayon, parang timing, sabi ng Diyos. Okay, shoot muna kayo, Drew. Perfect na partner to sa all-organic veggies omelette. Kung ito breakfast mo every single morning, wow. Haba buhay mo. Tapos nun, lalabas ka dito, lakad-lakad ka, haba talaga buhay mo. Kaya yung mga tao dito, mga 150 years old na eh. Grabe. Pero mukha pa rin silang 30, 40. And what's a trip to Baguio kung hindi ka mag-horseback riding? Ayos na, parang pelikula. Pwedeng title nito, Cowboys and Ibaloys. Yeehaw! Pero puwera biro, maganda pa rin palang mag-horseback riding sa ilalim ng pine trees. For 200 pesos, may ikot mo na ang scenic route na to dito sa La Trinidad. Reminds me of the Old Mines View Park kung saan pwedeng sumakay at magpa-picture sa mga kabayo. Naging favorite travel destination kasi ito ng mga Amerikano noong American occupation. Kita nyo naman ang aking cameraman na si Ray. Cowboy na cowboy ang dating! Next up, La Union at Ilocos! Let's go, Loco! So yan lang ba yung sinasabi niyo parati? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Balik kalsada naman tayo for another classic road trip destination up north, ang LU o La Union. Bago ang gala, lagyan muna natin ang laman ng ating tiyan. Ito daw yung 1-2 punch nila dito sa north tuwing umaga. Para siguro siyang puto and dinuguan. I don't know, maybe. But let's see. Ang star ng agahan nga raw sa maraming hapagkainang Ilocano ay ang putumaya at sinanglaw. Simple, mainit, mabigat sa tiyan. Sigurado raw na gaganahan ka sa buong araw. Tikman muna natin to. Alam mo yung parang bulalo o nilaga na dahil mainit pa, yung fat or yung oil, liquid form pa. Pero kapag tinapatan mo or tinapat mo to sa electric fan, Sebo de macho. Oo. Dahil baka nga, sarap. Lasang nilaga, lasang bulalo.
Pero ang gusto kong malaman kung anong lasa niya with puto maya. Never ko na-expect na talagang babagay yan. But, come to think of it, matamis, maalat. Matamis, maalat. Sweet, savory. Kasi ito puto maya, di ba? And usually, pag puto, medyo ano siya eh. Para siyang yung consistency niya or texture niya parang bread. Di ba? Ito, para siyang biko. Bikong malambot. Bikong malambot. Actually, dapat hindi siya puto. Dapat suman. Suman maya. But who am I? I'm not from here. Sarap to ihalo. Dito. Tirayan na natin to. Para akong nasa Italy o sa Napa Valley sa California. So, okay. Ngayon lang ako nakarinig talaga na meron palang ubas or grape vineyard. Yan, vineyard dito sa Pilipinas. Yes. Specifically dito sa sa La Union. Yes, sa Bawang La Union. So, Oh. we started 1972 pa. Okay. So, ganun na kami katagal. So, we've been here for the last 44 years. Bakit hindi aware Hindi mo mga alam? tao? Bakit hindi aware mga tao na may vineyard? Or ako lang ba? I Am I think- living under a rock? No, I think mostly Filipinos have started to know about the vineyards because of social media. Because of social media, Yes, of course. Of course, the exposure of social media contributed a lot to Filipinos knowing that we have local vineyards. You mentioned kanina, Drew, about the climate. So in La Union, there are 4 varieties that adopted. Yung nakikita niyo po dito is the Red Cardinal. Red Cardinal. This is the #1 variety in the Philippines. Okay. So we also have the Brazilian green, yung nakikita natin sa market na yung medyo maliliit na kulay green. Okay. And then we have 2 varieties under experiment right now, which is the Black Riviere. And then we have a seedless one, which we haven't commercially produced yet, but coming soon. Coming soon yan. Yes, coming soon. Okay. Pagdating sa harvesting ng grapes, meron bang parang peak season to? Like for example, mangoes, usually summer lang yan eh. Yes, yes. Di ba? For grapes naman po, we harvest thrice a year. Thrice a year. Twice a year. So unlike in other countries where you just harvest once a year, in the Philippines, my father actually produced the technology for us to harvest twice a year. Twice a year. So right now we're currently having our rainy season. It's coming from June to August. And then our Christmas season usually from December to January. And yung pinaka-peak namin is summer. Summer months from March to May. That's the best time. Sir Drew, baka gusto niyo pong mag-pick. Well, it's very, very fresh. Ay, mabalik. Sorry. Okay. Dito tayo. Ay. Hindi ko alam ano unahin ko. Oo nga, hindi. How will you know if it's good for harvesting na? Good for the picking? Dapat red siya from top to bottom and kulay red na lahat ng berries. Ayun, medyo mukhang hinog na siya. Ito. Saan dyan? Ito. Ayan. Okay, so where do I cut? Dito po. Here, no? Cut Cut here. here. Yes po. Oh. And then one more. Nasaan? Napa Valley ba ako? Mula LU, 2 oras na biyahe lang, nasa Ilocos Sur na tayo. At ang ibig sabihin niyan, we go loco in Ilocos! Dahil every once in a while, it's nice to go cray-cray on your vacay. Kung titingnan sa mapa, pormang pababa ang mga bayan ng Ilocos Sur. Sa bandang gitnang bahagi nito, matatagpuan ang bayan ng Narvacan.
Isang stopover ang bayan ng Narvacan para sa mga biyahero dahil dito raw nabibili ang masarap na classic Ilocano bagnet. Madaling araw sinisimulang iluto ang mamantika at malutong na liempong ito. At kung ayaw mong maubusan, maaga pa lang abangan mo na to sa palengke ng Narvacan. Ngayon daw ay hindi lamang bagnet ang dinarayo ng mga biyahero sa Narvacan, kundi adventure. Dahil talagang pwedeng gawin dito sa Ilocos eh. Ang lugar na to raw ay dating dump site, pero 5 taon na ang nakaraan nang ginawa itong adventure hub. May kalayuan ito sa main highway kaya sasadyain talaga ang pagpunta rito. Okay mga biyahero, after, I don't know, probably 10 minutes of climbing this mountain, rock climbing. Actually, it's not too hard. We're probably now here at 75 meters up. And we're almost there actually. So, I'll see you there. Kayang-kaya ito ni Mami, ni Papa. Ni Lola, pwede. Ganda. It's beautiful. So para sa mga gusto mag-zipline lang, akit sila dito. Dito. Yeah, less than 100 meters up. Zipline pababa. Relax ka na. Kaya tayo, akit pa. Matapos ang ilang metrong medyo madaling akyatan, magsisimula na ang mas mahirap na parte ng Via Ferrata o Iron Road. Halos vertical o patayo na ang pag-akyat sa bundok gamit ang mga steel rung o mga bakal na tapakan na itinusok sa gilid ng mga bato. Exciting at medyo challenging ang Via Ferrata, lalo na sa mga hindi masyadong sanay sa akyatan. Pero talaga namang sulit ang pagod, lalo na pagsakay mo sa zipline, pabalik sa iyong pinanggalingan. Dito, makikita mo kung gaano kaganda ang dinaanan mo para marating ang tuktok. At kung nasa Ilocos na rin kayo, sagarin nyo na. Mag-skydiving na! Kasama sa skydiving package nila ay ang documentation ng buong skydiving experience mo. Photo at video. Sulit na sulit. Ang presyo nga pala ng skydiving package ay 18,000 pesos per person. Pero ang experience ng pagtalon mula sa aeroplano at paglanding sa lupa ng buhay, priceless.
experience ang makasama sa ere ang mga professional skydiver na to. Literal na umaapa kami sa ulap. Number 3. Perfect. Let me unclip this here. Go 1, 2. You're free, Drew. Right. Let me help you out. Drew! High five! You did it! Hey. How was that, man? Awesome. It's pretty good. You want to go again? Let's go! Woo! Thank you so much for joining us today. Thank you. Yeah. Sa mga biyero, it took us probably like what, I don't know, 25 minutes. 25 minutes. When we reached 10K? 10,000. Yep. 10,000 feet. 10,000. Actually, the first 2 dives kasi iba yung pagka-dive ko, which was I think just the standard, but I think what Corey did was like do a backflip. A little bit of backflip. Yeah. No big deal. So it was pretty fun, pretty fast, pretty cold, and now it's hot. Good change. Yeah. Good job, It was man. all right. Thank you, man. Congratulations. Mukhang nasobrahan sila sa activities, no? Ayos. Pero ayos lang. Dahil we are nearing our last stop sa ating adventure. We're gonna go to Abra. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ngayon naman, mapapadpad tayo sa isang lugar na di gaanong napupuntahan dahil sa layo. Pero natatangi naman ang ganda. Ang ating last stop, Abra! Minyaman kaming sika, Tais inas bulalat, inas balbalas bibasi, o inas ay o ay Yung misconception ng mga taga-labas or taga-ibang lugar sa Abra, mahirap puntahan. Ang Abra kasi masyadong malayo mula sa Maynila. So, parang hindi puntahan ng mga bisita. Hayaan nyo na baguhin namin ang maling akala na yan. Abra-amazing din ang lugar na to, mga biyahero. Dahil may kahabaan ng biyahe papunta rito, for sure, magugutom kayo. Kaya pagdating nyo pa lang, lanta ka na ang perfect, malutong at succulent na lechon. Pigilan ang pagnganga dahil isa na naman itong #putok-batok moment. Let's sample the flavors of Abra. Of course, they have their own longganisa, which I actually want to taste before heading to the big guy. Now, apparently, longganisa muna tayo. Subukan mo natin. Alam kong hindi talaga ito yung feature natin. Pero sucker for pork, man. Sucker for pork! Sucker for fat! Ooh. Oh. Hop. Garlicky. Love it. Yeah. Yung kakainin ko for breakfast tomorrow. But anyway, sorry. Yung lechon daw dito sa Abra, may pinapasok na ibang klaseng herbs and spices sa loob. Ang tawag po doon, ma'am? Karing-buhaya. Karing-buhaya? Ano yung karing-buhaya? Eh, anong species siya ng? Cactus. Cactus! Bakit cactus ang nilagay niyo sa loob? Ano yung
Ano yung nilalaman ng cactus? Malamang meron siyang binibigay. Meron siyang aroma. Doon rin sa loob, malamang, no? Kasama ng tanlad. O, ito yun. Walang tanlad. Ito na yun. Kinakain ba siya? Kinakain din. Subukan nga natin. Yan. Ano yun, no? Yan. Yun, no? Alam niyo na yung parte nito sa lechon eh. Yung chewy siya pero masarap siyang nguyi. Nilalagyan siya ng suka. May kaunting asim siya. Natural. So yung cactus na nilalagay nila sa loob, may natural asim, sour. Kala mo may suka. Which actually okay din dahil kuminsan ginagawa nila. They eat lechon with suka. Bakit hindi lechon sauce? Pwede din. Kakaiba. Hindi ako nakakuha na ito. Apa? Parang balat na chicharon. Hindi riyan natatapos ang ating food venture. Meron din silang mga exotic dish na hindi lang tatambling ang inyong taste buds, kung hindi mamimilipit din ang inyong dila sa pagbigkas sa pangalan ng mga to. Okay, just to get it out of the way, at hindi ko kasi maalala, no? Sinuglaw. Sinanglaw. Good. Tinitesting ko lang talaga kung alam nila. Sinanglaw. Embaliktad. At suksuk pagarugpuk. Sapsap purikit. Sapsap purikit. Una sa ating mga susubukan, ang ulam na hindi na kailangan isawsaw dahil lumalangoy na ito sa sabaw. Oh! Meron siyang kakaiba talaga. Kaya nga hindi na kita tinikman. Personally speaking kasi, hindi ko favorite yung mga laman loob. Pero may mga ibang tao talaga gustong-gusto yan. There's a taste na hindi ako nasanay na. Pero alam kong maraming Ilocanong paborito to. Pampagising actually. Ang sunod kong titikman, siguradong makakapagpabaliktad sa inyo sa sarap. Ang imbaliktad. Itong embaliktad, hindi ko maintindihan din kung bakit. Bakit nga? Bakit siya baliktad? Mabilis lang ang pagluto. Babalik ako sa lechon. Comfort place. Ayos. Ayos. Ganda. Dito sa Abra, meron akong na-discovering malaparaisong lugar. Yung mapapakamot ka ng mata kasi hindi ka makapaniwala sa nakikita mo. Pero gaya ng ibang mga paraiso, hindi madali ang pagpunta rito. Kailangan mo sumakay ng balsa, tumawid sa ilog, maglahad, at sumakay ng truck paakyat ng bundok. Aabutin ng halos 2 oras ang biyahe. Pero relax lang, biyeros. Huwag panghinaan ng loob.
Dahil pagkatapos ng hirap at pagod, ito naman ang bubungan sa inyo. Welcome to Kili Falls. Hindi kayo namamalikmutan. Ang Kili, o mas kilala bilang Patong Falls, ay may taas na 8 metro. Ang tubig nito ay nanggagaling pa sa 3 iba't ibang ilog sa Abra at dito lahat bumabagsak sa Utip River. Paborito itong pasyalan ng mga turista dahil sa init ng tubig na perfect sa lamig ng Abra. Pero may huli pa palang alas ang Abra, biyeheros. Medyo malayo lang ang aming nilakbay. Ang mga yung sinabi nila parang rice terraces pero waterfall. Now, okay, ang kinaganda nito pala, kahit na umulan, kahit masama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Kaya kahit na nagkakaroon ng bagyo, walang kumahalong lupa. So all year round, quality of water is still pretty clear. Sa bukal nanggagaling ang tubig ng Kaparkan Falls na bumababa hanggang sa Tinig River. Taong 2012 nang ma-discover ito ng trail rider enthusiasts. Totoo lang, parang man-made siya. Parang hindi siya totoo. Parang semento. Galing, galing. Malaya kayong makakalipat mula sa isang catch basin hanggang sa susunod. A little me time na muna. Sakto, hindi pa ako naghihilamos. Bataan, Zambales, Baguio, La Union, Ilocos Sur, at Abra. 6 destinations sa Northern Luzon na talaga namang hindi kayo magsisising puntahan. Kahit na malayo, kahit na sabihin mo ng 1 hour hanggang 10 hours or 12 hours, masaya, basta't masaya ang mga kasama mo. Di ba, guys? Huwag niyo lang akong tulugan. Parati niyo akong tinutulugan eh. At more importantly din, actually, or the same importance, yung mga bayan na pinupuntahan nyo talagang mas tatatak sa'yo at hindi nyo makakalimutan. So, sa susunod na biyahe mga biyero, sama na tayo lahat. Ha? Yeah! Sunduin namin kayo? Sunduin namin kayo. Pare, 12 hours na ako dito. Di ba 12 hours yung carpool? Tama ba yun? Carman? Ako naman dito sa kanan. Kaya Jerry, ikaw na bahala. Really getting cold. And colder and colder by the minute. It's really cold! Panalo! So, hindi lang mga ice sculptures. Parang aquarium na frozen. Galing. Nice idea. This is small size. What's the big size? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this,
subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.